Ang NISA Ulhakfi Bangsamoro ay grupo ng mga kababaihan. Meron kaming loose group. We started working together in the 1990s. But in 2007, we decided magbuo na lang tayo ng isang grupo since pare-pareho naman yung ating advokasya para sa kababaihan. No? Isulong ang karapatan at ang empowerment ng kababaihan. Hence, NISA Ulhakfi Bangsamoro ay naging SEC-registered in 2007. Pagdating naman sa usapin ng peace process, under sa Conciliation Resources, meron silang 4 na NGO organizations at nakasama doon ang NISA. Ang aming layunin ay tulungan ang BTC, ang Bangsamoro at mabigyan ng boses ang mga Bangsamoro na kababaihan. Kaya nagkaroon kami ng series of women's grassroots consultations on the framework agreement of the Bangsamoro, and then later on, ano yung gusto nilang recommendation para maipasok sa Bangsamoro Basic Law. So nagkaroon kami about 70 or 80 consultations sa aming organisasyon for a total of 2,000 plus na women's consultations from the 4 or the 5 organizations under ng Conciliation Resources. Ano pong lumabas sa mga consultations mo ngayon? Can you give us in a nutshell Yung recommendations. Isa sa mga rekomendasyon na maigting ay mabigyan ng wait lang ha, I'm thinking. Okay. Isa sa mga maigting na issue ay paano masolusyonan ang maternal mortality rate at ang infant mortality rate, sapagkat kung titingnan mo ang datos talaga sa Bangsamoro areas, medyo kulela tayo ng malaki, no, pagdating sa reproductive health na issue. So yun ang isa. Gusto nilang, ang gustong sabihin ng mga kababaihan ay dapat marami ang mga OBGYN na practitioners sa ARMM to make sure that issues on MMR and IMR are addressed properly. Because if you look at ARMM, geographically masyado siyang challenging. So, isa yon sa dapat tingnan ng magiging bagong gobyerno ng Bangsamoro area pagdating sa 2016. Ang pangalawa ay, paano ba ang kababaihan makapasok ang kanilang boses pagdating sa political or decision or policy making. Isa yon sa mga rekomendasyon nila na dapat ang kababaihan ay present sa lahat ng level ng governance sa 2016. Ang pangatlo ay pag-usapan natin ang mga mujahidins. No? Gusto ng mga bata, ng mga orphans na namatay ang kanilang nanay at tatay dahil sa ngalan ng rights to self-determination, ang gusto ng mga kabataan ay mabigyan sila ng scholarship. Ang gusto ng mga kababaihan, specifically the widows, gusto nila magkaroon ng livelihood opportunities. Ang iba naman, gusto nila rin makita ang oportunidad na kung saan ang babae ay mabigyan ng kaukulang pansin sa lahat. Meaning, it's not only health, but also yung psychosocial services dapat maibigay sa kanila. Kasi kung titingnan natin ang history ng Bangsamoro, marami kasing produkto ng gera. Isa kami sa produkto ng gera, kami mga batang 70s. Tinitingnan din namin paano kaya, or tinitingnan kumbaga ng mga kababaihan, how can we move forward? Ngayon na there is going to be a new form of Bangsamoro government. In other words, what we're saying is, ang mga babae atat na sumama sa bagong kilusan. No? Ang kilusan para sa pagbabago, para sa kanilang kabuhayan at sa buong Bangsamoro areas. Sa usapin ng mga IPs, dapat din maigting sa usapin ng mga IPs yung kanilang tradisyonal na pamamaraan. Paano mo siya i-marry with the Bangsamoro Basic Law? So may mga issues na ganyan, na mga very interesting and very challenging. So yun yung mga recommendations na gusto ng mga kababaihan. Do you think that the time is right for a female or for a woman to lead the Bangsamoro come 2016? Magandang katanungan. Tinitingnan ko ang aming kapatid na si Raisa Jajuri, for instance. No? Kung titingnan mo, mukhang open ang MILF, for instance, na mabigyan ng pansin at mabigyan ng espasyo ang kababaihan, kaya nakapasok si Raisa Jajuri, no, sa BTC under the MILF. So I think it's time. Because kung titingnan natin, marami ang pwedeng i-contribute ng kababaihan. At pwede namin ipagmalaki yon na kaming mga Bangsamoro na kababaihan, marami are capable of running or getting into governments. At iba kasi ang babae, kapatid.
pag usaping katawan ng kababaihan, usapin ng issue ng kababaihan, kausapin mo ang kapwa mong babae, swak na swak kung anong mga recommendations na makakabuti sa amin. So maganda na meron talagang babae na mag-represent sa amin. Next week po, lilipad kayo papunta sa what do you think can the Philippines bring to the table? Sa aming humble na journey, hindi ko lang pwedeng sabihin na pwedeng baguhin, no, at magsabi na world peace. Kasi medyo mahaba-haba pa ang tatahakin. Yun ang katotohanan. Pero I think ang importante ay alhamdulillah mabibigyan kami ng konting pagkakataon na ma-share yung aming lakbay, no, patungo sa kapayapaan, ano yung naging experience namin. At more importantly, siguro yung pabaon sa amin, hindi kami ang magbibigay. But I think ano yung malalearn namin sa mga ibang mga kababaihan na nandun, na pwede namin dalhin sa Bangsamoro areas at sabihin, eto ang aming natutunan, mukhang pwede rin yata natin itong gawin.